Desidido ang Land Transportation Office na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng e-bikes at e-trikes. Ang reaksyon ng mga riders sa ulat ni Joshua Garcia. Minamadali na ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang pag-aaral hinggil sa mandatory registration ng mga electric vehicles, partikular na ng mga e-bike at e-trike. Ito ay matapos maglabas ng resolusyon ang Metro Manila Council na nagbabawal dumaan ng mga e-trike at e-bike sa mga major thoroughfares simula sa Abril ngayong taon. Habang ang Metro Manila LGUs maglalabas ng kanilang ordinansa para sa mga secondary at iba pang inner roads. Ayon sa LTO, pinag-aaralan na rin nila ang babayaran sa rehistro ng mga electric vehicles na posibleng mas mababa kumpara sa registration fee ng mga motorsiklo at tricycle. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. No? At yun ay susuportahan natin. No? Yung aming panukala, public highways po ang ginamit na definisyon, no? Term sa batas. No? And public highways are public roads na funded and maintained, no? by the government, whether local or national. Sa datos ng MMDA, simula 2022, higit 2,000 insidente ang kanilang naitala na kinasangkutan ng mga e-trike, e-bike at tricycle. Paglilinaw ng ahensya, rehistrado man o hindi, bawal dumaan sa major thoroughfares ang e-trike at tricycle kahit sa designated bike lanes, maliban sa mga two-wheeled electric vehicles. They are limited to bike lanes only. Because marami yung nag-trending na e-scooter, e-bikes nasa gitna, wala ho sa bicycle lane. Yun po yung iniwasan natin. Ito po ay hindi discriminatory. Ayaw namin sabihin nilang dinidiscriminate natin sila. We're just regulating their use pagdating sa public roads and national roads. Pabor ang transport groups at tricycle drivers dahil hindi lang ito banta sa kaligtasan sa kalsada, kundi nakaaapekto rin sa hanap buhay ng mga namamasada. Una, ito hindi rehistrado. Walang lisensya ang driver, walang passenger insurance, walang ruta. At bumibiyahe pa ang mga e-trike nito doon sa mga ruta namin ng mga jeep. Natalo pa kami. Ganda po yun dahil sa iwas disgrasya. Pangalawa rin po, yung mga e-trike na namamasada na wala namang prangkisa, malaking bawas po sa kita ng tricycle namin. Na may linya po kami, nagbabayad po kami ng tax. Panawagan naman ng ilang NGO, pag-aralan mabuti ang resolusyon ng MMC dahil marami din ang pakinabang sa paggamit ng electric vehicles. We have to make the infrastructure safe, convenient, and attractive. So tama yung ginagawa ng DOTR and many LGUs to have more protected bike lanes. Sa MMDA Regulation Number 24-022, Series of 2024, ipinagbabawal ang pagdaan ng mga e-vehicle, tricycle, pedicab, pushcart at kuliglig sa national, circumferential at radial roads sa Metro Manila. Pagmumultahin ng 2,500 pesos ang sinuman lalabag at sakaling walang maipakitang lisensya o rehistro ang may-ari ng electric vehicle, didiretso ito sa impounding area. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.